madali na makatulong sa ating pamahalaan sa paghahanap po natin. Your excuse, Rep. Toby. Maalala po ninyo, in the last hearing, this committee floated the idea of giving the contractors particularly an option to take advantage of the state witness protection law sapagkat napakalaki po ng problema ang kinakaharap ng bansa natin, particular na po dito sa mga flood control projects na talaga namang nakapagbigay ng alalahanin, hindi lamang alalahanin kundi galit sa ating mamamayan. Meron pong nagkusang loob na gustong magbigay na ng kanilang sworn statement at kinakailangan pong ipresenta natin sila sapagkat ito'y ipinadala nila sa inyong lingkod, sa Chairman of the House, Chairman of this Blue Ribbon Committee. May I call on Mrs. Sara Diskaya to please present and read before us your sworn statement. Sorry. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Rodante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano to, joint statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayo ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, dekalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll make po, sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning.
Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit. We'll make sure that all the in order to members will save be time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. in order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Nung una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City,
Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga
kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, this sworn statement was notarized by a certain Attorney Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024. Hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Mr. Pacifico Discaya and Cesaria Rowena Discaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo? For the record lang. Yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Every member of this committee. Yes, we will do that. Pase-xerox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng kopya kagad. At saka meron akong mga ilang pa rito si Senator Jinggoy. Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya pase-xerox natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Senator Rapi. Ikaw na lang. Mag-share na muna kayo. So, sino po ang gustong magtanong habang base po dito sa sinumpang salaysay na ito, sino po yung gustong magtanong sa kanilang dalawa? Mr. Chair. Senator Erwin. Una ko mong tagatanungan dito po kay Ginoong Pacifico Discaya. Nabanggit niyo itong mga pangalan po ng mga congressman. Sila po ba mismo? Mukhang dalawa lang po yung binanggit niyo na personal ninyong inabot yung pera. Itong mga napakadaming pangalan na binabot ninyo, paano po ibinibigay yung parte nila, yung komisyon na sinasabi niyo 25%, 30%? Sino po? May tao po ba? May bagman po ba? Kadalasan po, ako po ang nagbibigay o minsan po may inuutusan po ako, nagtatawagan lang po kami para sa hinihingi. Maaari mo po bang ibigay sa amin sa komiting ito ang pangalan ng mga pinag-aabutan ho niyo ng pera kung hindi mismo yung mambabatas ang inaabutan ninyo? Maaari po ba or litrato man lang parang malaman ho natin kung sino pong inaabutan po ninyo ng pera? Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si Diane Tan. At saka yung kasama pa po si Andrew po ang pangalan. May mga contacts number po ako. Sila po ang tagakuha sa office. Pero iba-iba po ito. Iba-iba po itong mga bawat congressman. Iba-iba po yung kumukuha. Tama po ba? Opo, makadalasan po parang mga COS nila or mga pinagkakatiwalaan nilang tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Kadalasan po si Kong Roman Romulo, ang tagakuha po niya si tagakuha niya si Ma'am Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWH yun. Tapos pinalitan naman po yun ni DE Aristotel noong 2025. District Engineer po siya ng DPW's First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung komisyon or whatever you want to call it, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Ibang isang mambabatas ganito ang presyo or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yon. Opo. Para po kanino raw? Para po daw po kay, lagi ko narinig ang salita nila kay Saldico at saka kay Speaker po, ang narinig kong salita. Alright, Mr. Chair, I have no further questions. Mr. Chair? Senator Jinggoy. Mr. Chair. Mr. Curly, lahat ba itong mga binanggit mong pangalan na karamihan ay mga kongresista? Lahat ito, 25% ang binibigay mo? Kadalasan, opo. Wala bang
mismo ang kongresista mismo ang pumunta sa'yo at binigyan mo ng pera? Ano po, kadalasan po, nag-uusap lang po, nag-uutos lang sa COS, pero kadalasan po, ang for example, si Kong Rillo, kadalasan po, binibigay ko po yun pag nagiinuman kami, o di kaya, yung tao po niyang si Bogs Magalong ang pumupunta. Pinipick up. Sino-sino pa dito sa mga nabanggit mo mga pangalan na kongresista na talagang sa kanya mo inabot sa mismo For example po, kay Kong Madronya na lang. For example, ano po, mismong siya po ang pumunta sa office namin at syempre pagkatapos po noon, tao na lang po niya ang nagdala ng bagay, kotse at saka personal ko rin pong dinoposit yung ano. Sino yung congressman? Kong Madronya po. Madrona o Madrona. Eliandro Yung Madrona. sa Romblon? Romblon po. Mhm. For example, okay. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko. Dahil, ano po, hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po akong magbigay para i-award ulit sa panibagong ano po, bidding. Pero na-mutual terminate na po yung project. So, ang nangyari po nito, mataas, siyempre, pero hindi 25%. 18% lang po. Meron po ba kayong resibo, Mr. Chair, na not resibo actually, na corresponding document na naibigay mo na itong komisyon ni ganito o wala? Wala po resibo kasi hindi naman po sila paperless, paper trail. No paper trail po lahat ng transaction pero meron po kaming voucher. Ang voucher po namin, ledger po pala. Ledger, wait, based on ano po? Ano bang sinabi ko sa ano? Dala mo yung ledger mo? Dala mo yung ledger? Hindi po, hindi po. Binibigay mo? Hindi po. Ledger lang po yun sa office namin. Pero siyempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kumbaga, para matandaan lang po namin na nung panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng ganitong halaga. For our, siyempre, para malaman po na, records lang po namin. Mr. Chair, I move that we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here in the committee, Mr. Chair. Yes. Pwede mo pwede po bang kaming- pwede mo bang ipadala sa amin kung ano man ang tawag ninyo, kung ledger, anything that will indicate the payment of the alleged commission to each and every member of Congress subject of your sworn statement. Ang dala ko lang po dito ay summary lang po ng mga ledgers. Yeah. For example, Office of Presidential, ano bang ibig sabihin? OPAB, ibig sabihin Office of the President Areas Visayas. Parang ganun yata ang ibig sabihin ng OPAB. If I may, Mr. Curly, yung record mo ba, nagsimula, anong taon? Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po nito. What about before 2022? Wala ka record? Hindi ka... Wala pong, hindi po kami nagre-record kasi sumasali lang po kami ng sumasali sa bidding at nagpapadyaryo. So, Mr. Chair, I move that we subpoena duces tecum all the documents or the ledgers that are in possession of Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, I seconded, Mr. Chair. Mr. Diskaya, narinig mo ba yung motion ni Senator Jinggoy? Kailangan ninyong ipadala sa Blue Ribbon lahat ng mga mapagbabasihan nating kung ledger man ang tawag nyo, kung ano man, hindi namin alam ang nomenclature, pero mapagbabasihan na pwedeng matukoy na nagbibigay nga kayo ng komisyon sa mga taong binanggit nyo sa inyong sworn statement. Mr. Chair, ang dala ko lang po ngayon ay summary hindi po. ngayon, basta kailangan maipadala ninyo lahat ng dokumentong pinagsasaligan ninyo, pinagbabatayan ninyo ng pagbibigay ninyo ng alleged commissions. Magagawa po ba ninyo yon? Kailan po ninyo gagawin? Asa po, ipapaasa po namin. Sige po, salamat po.
other members who... Senator Rapi, baka meron kang may tatanong ngayon. Sige. One question lang para dito kasi iba sana yung topic ko eh. Tuwing kailan po kayo nabibigay ng parte nila? Was that before, before the project is accomplished or after the project has been accomplished? Kadalasan po, Mr. Chair, kadalasan pag yung ma-award yung project, ibig sabihin po, hindi po i-award sa iyo ang project kapag hindi ka po nagbigay. So ibig sabihin advance? Opo, parang ganun po. Minsan naman po, pag may notice to proceed na, hindi ka nila pa kakolektahin, o di ka gagawan ka ng right-of-way project, right-of-way problem. Ibig sabihin, parang mutual termination ang kakaharapin mo, right-of-way problem, at saka hindi ka makakolekta kapag hindi ka po, yung niloko mo sila. So in other words, pag nakapag-advance ka na, siguradong na makukuha mo na yung project. Sigurado po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Senator Erwin. opo, nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natatakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi, nung matanggap ko po itong sworn statement na ito, ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boying Rimulya, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo mag-qualify. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can, meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating state witness program. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Kaya yun po ang aking maitutugon sa inyo ngayon. Mr. Chair. Senator Bato and then Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chair. Unang-una, I would like to thank the Diskaya couple for giving everything that they know to this committee. I just would like to advise the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba sasakyan ninyo niya, ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi nyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit niyo, walang interes sa buhay nyo. Mayroong gustong sasakay, halimbawa mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo. I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman ba nagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba nyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po narinig ko yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay Speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Lalo pag may lasing na po akong kausap na na politiko.
Siguruhin mo ito dahil alam mo, Teka muna. this is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Teka This muna is a very kasi serious- baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po sa taas. Sa taas. Kahit hindi sila lasing, ganun ang Yes po, sinasabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos makandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katunayan nga po, yung inuutangan na po namin ngayon ay yung bangko po ay sinara na po. Pero sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganon at saka kay ganon yung party niya. Tama? Yes po, Your Basta, Honor. basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita niya sa iyo na hindi lang para sa kanya, sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganon ang Opo, hindi po. napagkakaintindi mo. Ang danilig ko po sa kanila ay sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. So wala pa siya ron. Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang mga 25 narinig ko sa taas. madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala Ibig sila sabihin, doon. Opo. Kay speaker at kay Saldico lang yung 25? Yun po ang narinig ko lang. Ah, Imposible. Are you done, Senator? Meron ka bang pictures? Thank you, Mr. Chair. Thank you, thank you. Diskaya, Senator Sherwin. one more. Meron ka bang litrato ng mga bagman nila? Pictures o Kadalasan po, CCTV? maingat po sila at ayaw nila. At syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila. Opo. Saka ayaw po nila. Kadalasan po, syempre ang pagtatag po, kadalasan sa office o di kaya sa hotel, kinukuha. Pero kaya mo silang i-identify kung sakasakaling dumating sa pagkakataon na yon. Yes po, Your Lahat ng Honor. kumukuha para sa kanila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilala mo sila. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, sigurado ako i-deny yan ng mga pinangalanan nyo. No? Sigurado, 100%. Pero ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV or meron bang mga deposit slip or merong mga any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan nyo kanina totoo 'yon? Ledger lang po at saka yung parang voucher po yun. Opo. Pero hindi nila pinirmahan yun. For our records lang po yun. At pangalawa po, ang talagang tunay na pinaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, mutual terminated o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta kasi protected po sila ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right of way problem ka, meron kang pwede nila i-terminate yung bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Pag tinanggal po nila si district engineer o di ka sa regional director, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa pinagagawa ko? Ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakialaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. Tama. So paano niya papakancel yung project ninyo kung hindi niya kontrolado yung implementation? Ano po, tatawagan lang niya yung DE tsaka RD para singilin po. So ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE. Siguro, 100% po. 100% yun. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na may control sila, meron ring kinukuha dito sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga politikong nabanggit mo. Itong DE at RD. Ano po, I invoke my rights po. Kasi po, sinabi mo na yung mga politiko, sabihin mo na lahat. Hindi po, I invoke my rights po kasi syempre natatakot din po kami sa aming kaligtasan. Wala pa po kaming protection. At saka po, I invoke my rights kasi po sa tag doon yung session na ang tag sa session na executive session ko lang po siguro kung pwede yun. gusto niyo kwento ko Mag-request sa ka inyo. na lang ng executive session. Opo, sa mga ganyang klase po ng bagay. So Opo. yun ang tama. Kasi sinabi mo na lahat. Bakit i-invoke mo pa Kasi ang yun? nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% lang Kung po. magte-tell all ka, lubusin mo na. Diba? Andiyan na tayo eh. This connection, I think,
Mr. Diskaya, Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi Ay, ito. sige. Kasi sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin, may kinalaman sa paghingi mo ng proteksyon na maaaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito, witness in legislative investigations. In case of legislative investigations na nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed, when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. So kung gusto mo na mangailangan ka ng protection, ang committee ito sa pamagitan ng ang aming kakayahan, irerekomenda natin sa Presidente ng Senado at kapag ka ito'y kanyang pinirmahan, ay magkakaroon ka ng protection na nilalaman ng batas na ito. So pumapayag ka? Yes po, Mr. Chair. Proceed.